Yan, magluluto tayo. Bukas na yung apoy. Gusto ko yung nakaka-relate pa ako sa mga kwento niya. Ayoko mapagkama ng lola kapag magkasama kami. Pati mga auntie ko, kinukulit na ako. 6 years na raw tayo. Yan, magigisa lang tayo. Hindi ko na siya kaya gusto ko maging crispy siya. Gisahin ko lang. Nagpapadala sa mga sinasabi Ah, ng iba. first, sibuyas. Meron tayo ngayon. Ako yung magiging asawa mo, hindi sila. Ako yung bubo ng pamilya. Sibuyas. Magiging gusto natin. Hindi ba dapat palabasi sa mga sinasabi, ipapagiin nila. Bawang. Alam mo, ako pa rin. Ako na lang lagi. Sige, ilit pa ako sa Dubai. Ilit pa lang ako doon. Okay na ba yun? Ay, yun! 2 years na lang. Yan. Pork na unahin natin. Kasi ang manok, dali lang. Yan. Luluto tayo ng biyong kanton. Noon naman si Yuli na sa halip na 3 ay 2 taon na lamang ako sa Dubai. Noon ay mag-i-stay na ako sa Pilipinas para magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Hindi na madali para sa akin ang desisyon dahil nangingiнаin ako sa mga kaganapan sa buhay ko. Sa kapasalang taon ay makakaipon ako ng mas mahing halaga sa Dubai. Noong taon ko kasi noon ay 3 taon na yung patumba sa Pilipinas. Kaya doon na lamang ang panghihinayang ko. Gusto ko lang naman na maging praktikal noon, papadudot at hindi ko gustong kairanin ng emosyon ko dahil sa aming dalawa ni Yuli, ako yung tatayong pagkakas ng pamilya. Ako yung magpupasahin para sa amin. Natutun ako kasi ako sa mga relasyon ng mga magulang ni Yuli. Kapit ko naman noon yung kliyento nila. Nagtanong lang kasi sila noon sa first 2 years ng pagsasama nila ay pinupuno ng Christmas. Medyo naluto na yung pork. Lagyan natin yung manok, yung chicken, saka yung squid bone, at saka Hindi magandang samahan dahil sa problema sa pera at sa pambababae ng tatay ni Yuli. Hindi ko naman yung nararamdaman ni Yuli. chicken bones, at saka squid bone. Wala lang akong oyster sauce kaya so okay. I forgot about oyster sauce. Wala tayo. Ginger lang. Nakakalungkot lang sabihin na mas pinili nang makinig sa iba kaysa ilawain ako at tulungan na pagmandaan ang future namin dalawa. Future namin dalawa. Ilang buwan na nang mula nang bumalik ako sa Dubai. At lalo kong naramdaman yung pangalamig niya. At sa pagkakataon yung Ayan. papagay, Teka. malakas ang putot ko sa meron sa iba. Meron siyang iba. Iba. Ibang pag-ibig. Minsan tumawag ako kay Yumi ay narinig ko siya na nakikipag-usap sa isang lalaki. Noong tanongin ko siya, ipinakilala naman niya yung lalaki bilang si Jeffrey na trabaho niya raw noon. Kahit sa boses lang ay dama ko yung kakaibang kaya hindi mabang-kausap si Jeffrey ng oras na yun. Oo, nila. Kaya hindi ko naiwasan. Ayan, dito na lang tayo. Ang dalawa. Ang nga pa lang po ay masama na ang kutot ko kay Jeffrey ngayon. Ay nagkakausap kami ni Yumi at nababanggit yung pangalan na lalaki noon ay ibang kinikilig siya. At may kakaibang excitement sa boses niya. Pero kapag yung mga Sunod natin ang chicken. ay bagot na Tapos mamaya, iwasan na ito. hindi makapagintay na Para walang bigasan. At noong tumagal tayo pa ay mas lalo nang dumadalang ang pag-uusap namin ngayon. Dahil sa pagbabago niyo ng girlfriend ko ay hindi ko maiwasan na ma-insecure si Jeffrey. Don't be Unang insecure. pagkakataon ay nakaramdam ako ng selo. Ang mahirap pa ay malayo ako kay Yumi kaya kung makinig siya sa iba ay wala akong nabanduan. Sa nangyayari noon ay nagawa ko tuloy yung mga bagay na hindi ko naman ginagawa noong simula pa lang ang relasyon namin. Naging stalker ko ni Yumi sa mga social media accounts niya.
At doon ko na nga nakita yung mga pictures na lagi sila ni Jeffrey na magkatabi. Muli na naman akong na-insecure ng mapagtanto ko na mas matangkad ito sa akin at mas malaki din ang pangangatawan. Matapos ang ilang buwan ng panakanakan na lang na pag-uusap namin yun ay humantong na rin yun sa puntong hindi ko na siya makontak. Pinasadya na rin niyang hindi sagutin ang mga tawag ko. Pero noong nagpapadala ako ng pera, kinukuha pa rin niya nang hindi nakikipag-usap sa akin. Ba? Dahil sa pag-aalala ko ay napilitan na akong kontakin ng mga kapatid niya at wala kasi silang alam na nagka-problema na kami ni Yumi. Nakarating naman sa kanyang ginawa ko yun. Hindi ko inaasahan na hantong siya noon sa desisyon na makipaghiwalay na sa akin papadudot. Ilang beses ko pa sinubukang tawagan si Mimi pero hindi na talaga siya noon sumasagot. Halos mabalik na ako sa kakaisip kung anong nangyayari sa kanya. At kung bakit humantong siya sa kanyang desisyon. Noong 3 buwan na lamang ang kailangan kong hintayin bago umuwi sa Pilipinas, ay tinis ko na lamang yung matinding lungkot at pag-aalala. Doon na rin po ako nag-decide na pagka-uwi ko ay magpo-propose na ako sa kanya at ayusin ang relasyon namin dalawa. Handa na rin ako noon na ibigay yung matagal na hinihiling na bumuo kami ng sariling pamilya. And then, after this, ilagay na natin, halo natin itong squid at saka chicken balls. Hindi ako naglagay ng kikiam. Hindi magandang kikiam sa pansin. Lalo akong nawala ng komunikasyon Marami sa ako. kanya. Nang sa wakas ay makauwi ako ng Pilipinas, ay siya yung unang-una kong pinuntahan kahit pa nagdesisyon na siya makipaghiwalay. Pero hindi ko inaasahan ang natuklasan ko sa muli namin pagkikita papadudot. Kaya nabuntis. Pasaway. Pamintang powder. Jojo, anong ginagawa mo rito? Kakauwi ko lang. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sige, pasok ka. Kamusta ka na? Okay naman. Ikaw ka. Salamat. Ano ba ang nangyayari sa atin? Bakit bigla ka naman nakipag-break? Sorry. May mga nangyari lang talaga na hindi ko kontrolado. Tulad ng ano? Sabihin mo naman sa akin kasi alas mabalik na ako sa kakaisip kung ano ba yung nagawa ko. Kung ano bang kasalanan ko. Nagla-live ako. Nag-video ako. Bakit parang tumaba ka at hindi naman kayong inusin mo? Buntis ako. Magpo-4 months na. Ano? I'm sorry. Kaya ka ba nakilala sa akin dahil nagsasak ka ng ibang lalaki? Sino? Huwag mo sabihin na yung Jeffrey na yung nakabuntis sa'yo. Siya nga. Siya nga. Sabuhan ka Yumi. Sinasabi ko nga ako eh. Jojo! Pumayos na tayo ng sapat. Talaga mas kilala mo kaming jowa kaysa sa nararamdaman ko ngayon? Nakakagago yung ginawa nyo. Ano po yung nagawa sa akin? I'm sorry. Nadala lang ako. Anong nadala? Paano nadala? Ini tubig. Kailangan para Hindi ko mabilis. naman yung sinasadya. Hindi raw niya sinasakapulunan Nadala sa ako pinapakita sa akin ni Jeffrey nung time na yun. Hindi ka kasi makapaghintay eh. Tapos pinagmukha mo pa akong tanga. Wow. Bumakala ko. Sobrang busy mo rito kaya halos di mo na ako kausapin. Wow. Yun pala. Busy ka sa ibang lalaki. I'm sorry. Nagkamali ako. Iniwanan niya ako. Ayaw niyang panagutan yung nangyari sa amin. Kaya sobrang pinagsisisihan ko lahat yun. I'm sorry. Sorry talaga. Ano? Ayaw kang panagutan? Sira ako
bagay, itsura ka lang, halatang-halata na. Wow! Niya ako. Akala ko papanagutan niya ako pero hindi. Iniwan niya ako. Hayop talaga yung lalaking yun. Pumasok lang siya sa relasyon natin para manggulo. Tapos ikaw, pumayag ka naman. Hindi mo man lang siya kinilala ng lubusan bago mo pinatulan. Patawarin mo ako, Jojo. Jojo, Tawarin mo ko, Jojo. Nakikinig ng drama. please. Pakuluin muna natin siya. Please, sana matanggap mo pa Lagyan rin natin ako konting kahit sugar. ganito yung nangyari. At ano? Gusto mo ako ito yung bunga ng kalandian mo? Hindi pa ako ganun kataya. Ginusto mo yan eh. Nagpakasaya ka rin sa kanya. Kaya panindigan mo rin yung nagawa mong pagkakamali. Please naman ako. Patawarin mo ako. Ang kapal naman ng mukha mo para hingin sa akin yan. Tapos na tayo, di ba? Tinapos mo na. Minsan mo ako pinagmukhang tanga. Hindi naman ulit yun. Jojo, sandali! Jojo! Rubay! May Sa totoo lang, Papa Dudut Baguio, bago ako umuwi sa Pilipinas, ay hinanda ko na inoon ang sarili ko sa posibilidad na may ibang lalaki si Yumi. Nakahanda rin sana ako na ipaglaban siya at agawin sa sino man makakarelasyon niya. Pero kung nalaman kong buntis siya ay gano'n kabilis na napalitan ng galit, ang kagustuhan kong magkabalikan pa kaming dalawa. Mabaliw ako noon sa sakit na nararamdaman ko. Yung buong bakasyon ko sa Pilipinas ay nauwi lang sa pagmumukmok sa kwarto at matinding kalungkutan. Alalang-alala naman sa akin ang mga pamilya ko at noong nakarating sa Lagyan na natin ang mga bacon. nangyari ay lalo silang Tapos natin magamit yung mga... nalaman na meron Ano? ng malakas na support system. Ayun, yung aso ko. Ayaw tumigil ng kakakahol. Hanggat walang tao sa taas. Nag-decide ako na Oo, bumalik na kapos sa isa. Dubai matapos magbakasyon. Inisip ko na naman na mas mapapadali ang pag-move on ko kapag malayo na ulit ako kay Yumi. Aminado naman ako na mahal ko pa rin siya noon, kaya hindi naging madali ang kalimutan na lamang siya burahin sa buhay ko. Pero natakot din ako na baka bigla na lamang akong magpadala sa emosyon. At naisipan ako inalamang yung sanggol na ipinagbubuntis niya. Sa awa ng Diyos ay naka-move on na rin naman ako matapos ang isang buong taon na nagtatrabaho ako sa Dubai. Malaking tulong din na nakilala ko itong si Marie. Tulad ko ay isang OFW din siya, Papa Dudut. Nakilala ko siya sa isang party na napuntahan ko. Hindi ko naman inakala na makakahanap ako noon ng isang karamay sa katauhan niya. Hi! May kasama ka ba dito sa party? Hi. Wala eh. Ikaw ba? Wala rin. Pwede ba umupo sa tabi mo? Sure. Upo ka. Salamat. Pwede magtanong, Oo naman. Ano yon? gaano ka nakatagal dito sa Dubai? Kakarating ko lang dito 3 months ago. Nice. Ikaw lang ba yung nag-decide na dito magtrabaho? Oo. Wala namang pumipigil sa akin. Kasi kahit ano namang gawin ko, suportado ng parents ko. Goal ko rin kasi talaga na makatulong sa kanila financially. Ang bait mo naman. Wala ka pa bang boyfriend? Nako, masyado atang personal yung tanong ko. Okay lang, kahit huwag mo nang sagutin. Hindi, okay lang. Nagtaka lang ako kung bakit bigla mong natanong. Pasensya ka na ha. Wala kasi ako masyadong kakilala rito sa party. Nakita kitang tahimik dito sa sulok, kaya naisip ko na ikaw na lang yung kausapin ko. Kwentuhan lang, kung komportable ka. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya. Willing din naman ako makapagkwentuhan. Medyo nagalangan lang ako kanina kasi,
syempre, di naman kita kilala. Oo nga pala. Nauna na yung kwentuhan pero di pa ako nagpapakilala. Ako nga pala si Jojo. Ikaw. Marie. So, pwede nang ituloy yung kwentuhan? Oo. At para matuloy yun, sasagutin ko muna yung tanong mo kanina kung may boyfriend na ako. Well, wala na. Break na kami. Oo. Ilan na ako naging kayo? Break kaya may crush pa lumaki. Pareho pala tayo magaling yung sa break-up. Pero ang tagal na rin ha. Mahaba na rin yung 4 years. Eh, kung iba ng ex mo, gano'ng katagal na din tayo? 6 years. Wow! Mas matagal sa inyo. Ano nangyari? Ito yung naghiwalay. Di kasi siya nakapaghintay eh. Saan? Sa pagkakasal? Oo. Konting kiss na lang sana eh. Ano? Oo. Sobrang init na ano. Nagbibilis na sa sobrang lalaki. Ano? Joke ba yan? Hindi. Totoo yun. LDR. Oo. Hi. Nangyari yun ng kalaban natin, eh. Ako yun eh. LDR. Pero yung boyfriend ko, ex-boyfriend ko, OFW rin. Pero sa New Zealand naman siya. Yung plano namin, magkasama sana kami doon. Pero yung ending, pinagpalit niya ako sa blonde girl na kulay blue yung mga mata. Alam mo, naniniwala ako na kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit na ano pa yung tuksong dumating, hindi ka niya ipagpapalit kahit na kanino. At hindi na rin niya ilalagay ang sarili niya sa mga sitwasyong alam niyang matutukso lang siya. Ouch! Ang sakit naman yan. So, ibig sabihin, hindi niya talaga ako mahal? Sorry real talk lang. Mas masakit pa yata yung sinabi mo kaysa dun sa iniisip kong dahilan. Iniisip ko na lang kasi na mababaw lang talaga siya, kaya pinagpalit niya ako sa mas sexy at mas maganda kaysa sa akin. Walang mas. Ang ganda mo kaya. Sus! Bolero. Uy, hindi real talk din yun. Bulero. Noon ang gabi pa lang ng pagkakakilala namin ni Maria ay nag-click po kami kaagad. Papadulong. Bulero. Hindi ko alam kung Matatapos ba na. yun na edad o na maturity. Pero ito yung kilig ang naramdaman ko pagkatapos ng gabi mo. Mas formado, mas malalim, iba sa kilig na naramdaman ko noon kay Yumi na intense at nakakapagod. Sa ilang oras lang nang nagkausap kami ay pakiramdam ko ay nahanap ko na yung taong kamatch ko talaga sa maraming bagay. Pareho kaming praktikal at pareho kaming naniniwala na ang pagpapakasal at pagpapamilya ay ginagawa lang kapag pareho ng handa ang magkarelasyon. Yun din ang dahilan kung bakit naging interesado ako sa kanya, Papa Dudu. Yung unang pagkikita namin noon ni Marie ay nauwi pa sa ilang casual dates na hindi para sa dalawang taong naghahanap ng karelasyon, kundi ng isang kaibigan. Pero hindi naman nagtagal at niligawan ko na rin siya. Sinagot niya rin naman kaagad ako nung naging kami na ay halos wala namang nagbago sa aming dalawa. Iba kasi yung samahang nabuo namin. Mature at responsable rin may tuturing kaya hindi nakapagtataka na tumagal ang relasyon naming dalawa. Maganda at naging smooth ang aming pagsasama. Mabilis na dumaan ang mga taon. Sa 7th Uli talaga ang gulay para hindi malapsa. Para kapot ay lang. nakapag-decide or nag-decide na ako na talukin siya ng kasal. Hindi naman siya nagdalawang isip at nanggabing kaagad yun. Kaya naman noong nagbakasyon kami sa Pilipinas noong nakaraang Pasko, ay naisip namin na isa pa sa selebrasyon ang anunsyo tungkol sa pagpapakasal namin dalawa. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana ng panahong yon, Papa Dudu. Dahil isang multo ng nakaraan ko ang bumunabog sa bakasyon namin noon ni Marie, Papa Dudu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos namin i-anunsyo sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Marie, nagplano na rin kami para sa church wedding, Papa Dudu.
Pero sa hindi naasahang pagkakataon na ang puntahan namin, yung gagawa ng souvenir. Para sa kasal namin ay si Yumi yung humarap sa amin. Dahil nakita na rin naman ni Marie yung mga picture noon ni Yumi ay agad niya rin po itong nakilala. Sobrang awkward po ng sandaling yon, Papa Dudut, pero noong banggitin ni Yumi, nakasal na siya at may 2 anak na rin, ay naramdaman ko na biglang nagbago ang tono at pakikitungo ni Marie rito. Para bang mas naging kampante na siya. Ngunit ang hindi niya alam ay parang lumukso yung puso ko nung muli kaming magtagpo ni Yumi matapos ang 6 na taon. Tila biglang nanumbalik ang lahat ng mga ala-ala namin. At doon ko din na-realize, Papa Dudut, na hindi pa rin pala ako totally naka-move on sa kanya. Dahil 1 buwan lang ang bakasyon namin sa Pilipinas ay minadali na namin ang preparasyon ng kasal. Kaya may mga lakad kami ni Marie na maghiwalay para mas mapabilis na yon. Hindi ko naman akalain na sa akin niya ipagkakatiwala noon ang pag-aasikaso ng mga souvenir namin. Ibig sabihin noon ay hinayaan niya lamang ako na makipag-usap kay Yumi. Medyo kinabahan ako ng sandaling yon dahil wala sa tabi ko si Marie. Hindi ko alam kung sinadyan niya na papuntahin ako roon para sukatin yung loyalty ko sa kanya. O nagawa niya yan kasi malaki talaga ang tiwala niya Loyalty sa akin. talaga. Kahit na anong iwas ko, Papa Dudut, ay hindi ako nilubayan ng tukso. Wow, natukso ka rin. Hi, Jojo. Kumusta? Ayos naman. Halika. Salamat. Wala si Marie? Kausap niya kasi ngayon yung designer ng gown. Okay. By the way, pasensya ka na ha kung dito tayo sa bahay nagkita. Nagka-problema kasi dun sa stall ko. Okay lang. Walang problema. Nga pala, ito yung samples ng mga potted plants for soup. Ala! Naku, sorry. Puro sulat na tong paper bag. Sinulatan na anak mo. Mukha. Napakakulit kasi nun. 4 years old na. Naiwan ko kasi tong paper bag dito kanina eh. Yun ba yung bunso mo? Oo. Sorry. Okay lang yan. Huwag mo nang alalahanin. Sorry, Jojo. Sobrang dami ko lang kasi problema nito mga nakaraan. Na naman? Gusto mo magkwento? Nakikinig ako. Naku, huwag na. Tsaka kaya, hindi naman tayo nag-meet para pag-usapan ang mga problema ko. Okay lang yan. Hayaan mo na muna yung souvenirs. Wala rin naman akong gagawin. Saka nararamdaman ko rin kailangan mo na kausap. Kaya ba? Ganun luto ni mama, malamig din. Nakipag-iwalay na sila ng wifi. Ligo pa ko, hulay ko. Nasa akin yung 2 bata. Sobrang hirap kasi wala akong katuwang. 2 days after natin magkita sa stall ko, napaalis naman ako roon. Hindi na kasi ako makakabayad ng renta. Teka, hindi ka sinusuportahan ng asawa mo? Kahit hiwalay na kayo, suportahan niya sana yung anak niyong 2. Nag-aabot siya dun sa bunso dahil yun ang anak niya. Pero syempre, di ba? Yung panganay ko, iba naman yung tatay. Tatay! Sa What? tuition pa lang nun, hirap na hirap na ako. Ito lang naman yung pinagkakakitaan ko ngayon. What? Yun Tapos yan, na ang aking Gaano na ba kayo pansit. katagal nun? Yan. 4 na taon na rin. Akala ko Done naman, cooking. porket natanggap niya na may anak na ako. Thank you so much for watching. I-upload ko na lang to. Bye-bye. Thank you, thank you. Bakit?